Madaldal si Maduro at ibinunyag ni Trump ang iskandalo ng mga sosyalista. Pumasok ang pulisya sa punong tanggapan ng PSOE sa Madrid at nagdulot ng krisis sa puso ng gobyernong sosyalista ni Pedro Sanchez. Habang si Nicolas Maduro na nasa kustodya ng Amerika ay naging pinakamalaking sagabal sa kaliwang politika ng Europa. Ngayong Huwebes, ika-28 ng Mayo, 2026 lumakas ang kaso dahil hindi lang ito lokal na iskandalo sa Espanya. Kasama sa investigasyon ang mga dokumento ng partidong nasa gobyerno, mga dating kaalyado ni Sanchez, mga kamag-anak na iniimbestigahan at koneksyong politikal na may kaugnayan sa Venezuela. Lumilitaw si Trump dito dahil ang pamahalang Amerikano ang nagpatalsik kay Maduro at ibinigay sa Washington ang lalaking may alam sa mga lihim, pabor, koneksyon at mga ruta ng impluensya. Ano ang alam ni Maduro? Bakit naging target si Sanchez? Paano magagamit ni Trump ang pagbagsak na ito bilang labanan kontra sa sosyalismong Europeo? Ikuwento ko lahat sa iyo. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video dito. Naganap ang aksyon sa punong tanggapan ng PSOE sa Calle Ferraz, Madrid, ayon sa utos ng hustisya ng Espanya. Naghahanap ang mga ahente ng dokumento at elektronikong file kaugnay ng investigasyon sa umano'y pakikialam sa mga kasong may kinalaman sa partido at sa mga nasa paligid ng gobyerno. Pinag-aaralan ng investigasyon ang mga pangalan sa estrukturang sosyalista at mga hinala ng panunuhol, maling gawain, pag-udyok sa maling testimonya at kriminal na organisasyon. Sinikap ni Sanchez na magmukhang normal ang sitwasyon, sinabing nakikipagtulungan ng partido sa hustisya at itinanggi ang maagang halalan. Ipinakita ng larawan ng pulisya sa punong tanggapan ng mga sosyalista ang laki ng pinsala. Mas naging vulnerable ang pangalan ni Pedro Sanchez dahil sa sabayang paglitaw ng krisis. Si Begoña Gomez, asawa niya, iniimbestigahan sa hinalang korupsyon, pangangalakal ng impluensya at maling paggamit ng pondo. Si David De Sanchez, kanyang kapatid, ay lilitisin din dahil sa hinala kaugnay ng posisyon sa Extremadura. Nasasangkot sa mga kaso ng kontrata, komisyon at pampublikong pera ang mga dating kaalyado ng gobyerno tulad ni na Jose Luis Abalos at Santos Cerda. Hiniling ng oposisyon sa Espanya ang pagbibitiw ng punong ministro dahil ang pagigting ay lumipat mula sa gilid at umabot na sa ubod ng politikang sumusuporta sa gobyerno. Ang pinakasensitibong bahagi ay nagmula kay Jose Luis Rodriguez Zapatero, dating punong ministro sosyalista ng Espanya. Inimbestigahan siya ng pambansang hukuman dahil sa umano'y pangangalakal ng impluensya para iligtas ang Plus Ultra na tumanggap ng 53 milyong euro noong pandemya. May koneksyon ng kumpanya sa mga negosyanteng Venezuelano kaya napasama ang Caracas sa krisis sa Madrid. Itinanggi ni Zapatero ang irregularidad at iginiit na ayon sa batas ang kanyang kilos. Pero nanatiling tanong sa politika, bakit tumanggap ng malaking pera mula gobyerno ang kumpanyang konektado sa Venezuela? Napasama si Maduro sa kwentong ito dahil laging itinuturing ng ilang grupong kaliwang Europeo ang Venezuela bilang kaalyado laban sa Washington. Ngayon, ang dating pinuno ng Venezuela ay hawak na ng Estados Unidos. Matapos ang pagkakahuli noong Enero, nagkaroon ng access ang hustisya ng Amerika sa taong may alam sa loob ng Chavismo at sa mga tagapamagitan at manloloko nito. Ang mga estadong ganito kalaki, hindi basta-basta bumabagsak ng mag-isa. Dala niyang mga file, pangalan, alaala at takot. Binababago ni Trump ang kalkulasyon dahil ginagawa niyang pinagmumulan ng presyon si Maduro laban sa sinumang banyagang grupo na nakipagnegosasyon, nagprotekta o tumanggap ng impluensya mula sa rehimen. Kung pagsamahin ng Washington ang mga dokumentong Venezuelan sa mga kontrata, mga bailout, lobbyist at political na kontak sa Europa, maaari magkakrisis ang kaliwa sa Espanya. Hindi lang basta kaso ng lokal na korupsyon. Dati, hinahamon ni Maduro ang Estados Unidos mula sa Caracas. Ngayon, umaasa na siya sa hustisya ng Amerika. At ang detalyeng ito ay nagpapabahala sa mga may kaugnayan sa Chavismo. Delikado ang ugnayan ni Maduro, Plus Ultra at sosyalismong Espanyol dahil pinagsasama nito ang tatlong elementong madaling maunawaan agad ng botante: pera ng bayan, impluensyang pampulitika at Venezuela. Ang gobyerno ni Sanchez ay may mga issue sa pandemic, contracts, hinala sa kamag-anak at kilalang pangalan ng PSOE. Paglabas ng rutang Venezuelan sa tabi ni Zapatero, naging isyung pampulitika na ang kaso, hindi na lang technical. Hindi lang kung may krimen ang tanong, kundi sino ang nagbukas ng pinto, humingi ng pabor, nag-aproba ng pera at sino ang nakinabang sa proteksyon.
Ang pagpasok ng pulisya sa punong tanggapan ng PSOE ay naglantad sa kahinaan ng sosyalistang naratibo. Matagal nang ipinapakita ng kaliwa sa Europa na sila ang moral na tagapangalaga ng demokrasya at tinuturing na banta ang mga konserbatibo. Ngayon, dapat magpaliwanag ang namumunong partido ng Espanya, mga dokumentong kinuha ng mga ahente, mga kaalyadong iniimbestigahan at dating punong ministro na konektado sa isang kahina-hinalang bailout. Samantala, may kalamangan si Trump na hindi kayang kontrolin ng kaliwa sa Europa. Si Maduro ay wala sa abot ng Caracas. Anumang mahalagang impormasyon tungkol sa pera, kaalyado, tagapamagitan o impluensya ng Venezuela ay maaaring gamitin sa diplomatikong at hudisyal na presyur. Kahit walang pampublikong pag-amin, nakakatakot na para sa mga may ugnayang pampolitika o pang-ekonomiya sa rehimen ang posibilidad na magsalita ng labis si Maduro. Diyan nagsisimula ang takot. Ang pagbagsak ni Maduro ay hindi nagtapos sa Venezuela. Maaari itong magbukas ng landas sa Europa. Ipinapakita rin ng krisis ang isa pang hakbang ng Gunyong Europeo, kontrolin ang digital na naratibo. Inilunsad ang Digital Services Act bilang laban sa maling impormasyon. Nakikita ito ng mga konserbatibo bilang paraan para maglagay ng presyon sa mga plataporma at bawasan ang abot ng mga independenteng tinig. Sa Alemanya, pinag-uusapan ng mga regulator kung paano papaboran ang mapagkakatiwalang media sa social network. Ang nakakailang na tanong ay sino ang pipili ng mga media na ito? Kung gobyerno at regulator ang pumipili kung sino ang may abot, sila na ang kumukontrol sa pampublikong debat. Sa Belgium, pinatibay ng kaso ni Dries van Langenhove ang babalang ito sa hanay ng kanan sa Europa. Natulan siya ng hate speech dahil sa pahayag ukol sa mass migration at problemang panlipunan. Ang punto na nagdulot ng reaksyon ay ang pananaw na ang mga datos at estadistika, kahit na tinatanggap bilang basehan ng pahayag, ay maaring ituring na krimen depende sa paraan ng presentasyon. Para sa mga konserbatibo, ipinapakita ng insidenteng ito na may bahagi ng Europa na hindi lang gustong parusahan ng kasinungalingan, gusto rin itong kontrolin kung paano nakararating sa publiko ang ilang katotohanan. Kung maglalabas ng bagong datos si Washington mula sa pagkakahuli kay Maduro, lalo pang maiisolado ang Madrid at mapipilitang sagutin ng sosyalismong Europeo ang matagal nitong iniiwasan. Gaano kalalim ang ugnayan nila sa Chavismo? Ang agarang pag-usad ng usapin ay nasa kamay ng hustisya ng Espanya at investigador ng Amerika. Ang Washington ang magdedesisyon kung ano ang pwedeng ilabas o itago tungkol kay Maduro pati ang ugnayang panlabas at pinansyal na daloy ng rehimeng Venezuelan. Para kay Trump, bawat ebidensya laban kay Maduro ay tumatama rin sa mga kaalyadong politikal na nagprotekta sa kanyang imahe sa ibang bansa. Para kay Sanchez, bawat bagong pahina ng kaso ay nagdadala sa gobyerno sa mahirap na desisyon, manindigan sa gitna ng pagdududa o harapin ang halalan bago lumala ang eskandalo. Ako si Milson Alves, global internacionalista, layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. May mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.